No? So ngayon, no, dito sa mundong ito, hindi talaga natin maipagkakaila na maraming mga tao na patuloy nilang minamak ang Panginoon, iniinsulto at pinapahiya. Ang mga tao, habang nabubuhay pa sila, patuloy silang gumawa ng mga kasalanan, kasamaan. Maraming mga celebrities, mga artista, mga sikat na singer, na ang sa kanilang mga tema, mga kanta nila o ano paman, mas pinapatamaan nila ang Panginoon. Pinapahiya nila ang Panginoon at pinupuri nila ang demonyo. Napapansin niyo siguro yan. Marami yan dito ng mga taong anti-Christ, which is demonic and satanist. Alam nyo ba na walang pagkakaiba ang mga tao na hindi tumatanggap kay Kristo at patuloy na lumalapit doon sa mga Diyos-Diyosan, sa mga taong ganito at sa mga taong kumukonsulta sa mga espiritu? Wala silang pagkakaiba ng ganun. So mag-ingat po tayo, kasi ang tawag sa mga ganitong klaseng tao is anti-Christ. Gaya nito, maraming mga religion, mga Christian na lang, Christian, na nakarinig sa mga pangaral ng Panginoon galing sa mga preacher. Ang mga preacher kasi, hindi nila ginawa yan for their own interest. Ginawa nila yan para tawagin ang bawat tao. At isa pa, hindi sila ang may gusto na mangaral niyan, kundi inutusan sila ng Panginoon na ipangaral mo itong mga salita na ito doon sa mga tao. Isip, pagtawag sa bawat tao, tawagin ang bawat tao para bumalik sa Panginoon. Ang kanilang mga pinapangaral ng mga salita ng Diyos ay tulad ito ng isang pagkain na iniabot doon sa mga taong nangangailangan dahil nga sa gutom. Kasi nga sinabi dito sa kasulatan sa Amos, sabi ng ating Panginoon, magpadala ako ng tagutom sa isang bansa, sa bawat bansa, sa lahat ng bansa. Hindi gutom sa pagkain, kundi sa salita ng Panginoon. Kaya dahil dito, ang mga tao gutom sa salita ng Panginoon. Kaya dito, ipinadala ng Panginoon ang kanyang mga ngaral, mga preacher, missionaries, evangelist, upang ipangaral ang salita ng Diyos dahil nga ang tao gutom sa salita ng Panginoon. Maraming mga tao like mga SDA, Catholic, Judaism, Jehovah's Witness, INC, at marami pang iba, no, na hindi tumatanggap sa mga pangaral ng mga preacher. And then, pagkatapos nun, lumapit sila at pumasok sila doon sa kanilang mga sinagoga at doon nagdasal sila sa Panginoon. Yan ay isang uri ng hypocrisy. Matapos mong istakwil ang Panginoon, nagdasal ka uli sa Kanya. Ang hindi mo pagtanggap sa mga pangaral ng mga preacher, sa pagtakwil mo sa Panginoon, sa pamamagitan ng mga preacher, itinakwil mo ang Panginoon doon. Every time na hindi mo tinanggap ang mga salita ng mga preacher, ayoko makinig sa iyo, ayoko kasi ganito, ganyan ka. Hindi ang tao ang itinakwil mo niyan, kundi ang Panginoon. Tapos ngayon lalapit ka sa kanyang altar at magdasal ka. Sabi ng ating Panginoon, tingin nyo ba ang aking templo ay taguan ng mga tulisan? Kayo ay nagiging tulisan, mga masasama, sa daling salita. Paano mo magagawang purihin ang Panginoon matapos mo siyang itakwil sa harap ng maraming tao doon sa mga market, sa pamamagitan ng mga preacher? Ang bawat taong gumagawa nito, mapaparusahan. Kaya nga, maraming mga Kristiyano ang hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon dahil sa kamangmangan at kahangalan. Dito sa kasulatan sa Hosea, sinabi yan mismo ng ating Panginoon. Ang taong kulang sa kaalaman and understanding, bumabagsak sa kaparusahan o kapahamakan. A people that lack of knowledge will come to ruin. Yan ang mangyayari sa bawat tao na tumatakwil sa Panginoon. Dito sa kasulatan sa Hebrew,
Sinabi yan dito, huwag niyong itakwil ang mga nangangaral sa salita ng Diyos dito sa lupa. Kasi maraming mga tao na gumagawa niyan na hindi nila alam na mga anghel pala yun. Kaya mag-ingat kayo, no? Mag-ingat kayo kasi mostly talaga sa Kristiyano bumabagsak sa impyerno. Kaya nga sinasabi, kaya nga ito, no? Kung makinig ka sa mga pangaral ng mga preacher, i-compare mo ang kanilang mga sinasabi tungkol dito sa Biblia. Kung ang kanilang mga sinasabi fit dito sa nakasulat sa Biblia, tanggapin mo ang kanilang mga pangaral. Kasi marami ring mga preacher na ginagamit ni Satanas na nangangaral na mga bulastog. So mag-ingat lang po tayo. Basta lagi nating tandaan, Biblia ang lagi nating basihan. Kasi lahat ng kalooban ng Panginoon, salita at kautusan, nakasulat talaga yan dyan. Nakasulat yan at sinasabi yan doon. Kung hindi mo ito babasahin, napakadali mo talagang malinlang ni Satanas. Para kang isang bansa na walang sundalo. Atakihin ka ng isang bansa, madali ka lang matatalo. Kasi wala kang alam eh. Wala kang alam eh. Tinatanggap mo na lang kahit ano narinig mo without examining the Holy Scripture in the light of the Scripture. Ganyan ang tao ngayon. Nagiging Antichrist. Kaya maraming mga tao na sa ganito paraan kasi na instead na lumapit sa Panginoon, doon lumapit sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon dito sa 1 King, wala bang Panginoon sa hari na siya magliligtas sa inyo? At kailangan nyo pang lumapit sa mga Diyos-Diyosan. Ayan lang. Yan ang problema ngayon. So mag-ingat po tayo. Sa bawat hakbang natin, panganib yan. Ang ating Panginoon mismo ang siyang mag-iilaw sa ating daan. So hanggang dito na lang na maraming salamat and God bless everyone. Amen.